Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam mo, Ben, marami na pala nabibiktima na ng tinatawag na cyber tukhang. Ano bang ibig sabihin yan? Di ba yung tukhang na ginagamit ko sa PNP, yung katok hangyo, di ba? Katok sa pintuan, tapos hangyo, oy, surrender ka na, drug addict ka. Pero ngayon, cyber tukhang. Naku, meron pa ng gano'n nangyari ko sa Facebook daw, marami nagre-report na nalag out daw ang kanila pong mga account at hindi na daw ma-access. Naku. Agad naman po nagpalabas ng tip ang mga social media networking sites kung paano po protektahan ang inyo po mga digital personal account. Ito po, panoorin po natin. Sa makabagong panahon ngayon, parte na ng buhay ng maraming Pilipino ang social media. Isa na riyan ang paggamit ng Facebook. Pero kamakailan lamang, maraming netizen ang umalma dahil na-hack daw ang Facebook account nila. Kusa raw silang na-logout at nawala ng access sa kanilang mga Facebook accounts. Ayon sa ilang netizen, pakanaro ito ng isang grupo para supilin ang mga nagkakalat na maling impormasyon sa social media. Tinawag nila itong Oplan Cyber Tukhang, na katulad sa Oplan Tukhang ng PNP. Sa isyong ito, rumespak agad ang ilang concerned citizen at nagpakalat ng mga paraan para mapanatiling ligtas ang inyong mga social media accounts. Una, siguraduhin updated ang inyong mga passwords. Ayon sa mga eksperto, gumamit ng alphanumeric string. Ito yung password na may kombinasyon ng mga maliliit at malalaking letra na may kasamang numero. At siguraduhin hindi ito madaling hulaan ng iba. Iwasan din gumamit ng iisang password kung marami kayong mga social media accounts. At huwag lagyan ng mga emoji ang inyong password. Iwasan buksan ang mga hindi kilala at kahinainalang links at files na natatanggap. Kung maaari, iwasan kumonekta sa mga public networks gaya ng Wi-Fi sa mga restaurants at fast food chains. I-uninstall ang mga apps na konektado sa inyong mga social accounts na hindi na ginagamit. Dagdag pa ng mga eksperto, gumamit ng two-factor authentication method na makikita sa Google+, iCloud, Facebook Security at iba pa. Sa parang ito, masisiguro ng site na lehitimo ang nagtatangkang gumamit na account sa pamamagitan ng kombinasyon ng dalawang magkaibang security feature tulad ng passcode at personal information number o PIN. Ako, Ben, technology savvy rin ako. Usually, ang aking password po talaga hong mahaba at talagang alphanumeric. Meron ho yung mga small letters, big letters, numbers, mga mga dot, ganon. So, hindi ho ninyo makukuha. Pero merong iba na pinapadalhan ka sa cellphone na kunyari, sinasabi, you have to reset your password. Pag yan pinindot ninyo, naku po, pumasok na ho yung kawatan sa inyo. Yung inyo pong identity, yan yung tinatawag na identity theft. Yun ang sinasabing pag-iingat na kinakailangan. Pero may mga nagsasabi na karamihan daw mga nabibiktima, yung mga kontra daw sa administrasyon. Oo, meron nga akong kilala. Alam mo nyo ho, sa Facebook po, account, ni Inday Barona. Siya po ay bigla hong nawala na account. Siya po ay hinarang. Alam naman si Inday, kasama ho natin sa trabaho. Pero siya po ay very critic po sa gobyerno ho natin. Ngayon, siya po ay parang na cyber tukhang. Pero ngayon, naibalik na yata ho. Dahil tumulong na rin po tayo para maibalik po. Huwag naman yung gipitin po isang taong ganan tulad po ni Inday.